Ave Maria. So, welcome. So, good afternoon po. Welcome sa ating reflection every MWF, Monday, Wednesday, and Friday, ang ating pong programang reflection. At tayo po'y nasa Monday of the second week of Easter. Ayan. So, April 12, 2021. At katulad po ng dati, bago po tayo magsimula, ay tayo po muna'y humingi ng tulong at gabay sa ating mahal na ina. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary Immaculate Co-Redemptrix, pray for us. Our Lady of Peña Francia, pray for us. Saint Joseph, pray for us. So, muli po, magandang hapon. Sabi nga sa Bicol, Diyos marahin na hapon sa Indogabos. Ayan. At simula na naman tayo ng bagong linggo, no? New week, blessed new week, sabi nga, no? At of course, pwede po ninyong mapanood itong ating programa sa Facebook page ng Radyo Caritas Maria 98.3 FM. At pwede nyo rin pong mapanood yung itong replay nito mamaya i-upload natin sa din naman sa ating platform sa YouTube. Yan, yung Kato Pinoy. Ayan, pwede nyo rin pong mapanood doon ang replay nitong ating program. At of course, sa ating program, pwede po ninyong magpa-shoutout o mag-text, magpabati, dedication, ayan, dito sa mga numerong ito. So 0918-682-8027. Yan po ay sa dito po sa radio, no? 0918-682-8027. At pwede rin po dito po sa 0947-417-7337. Ayan. So, pwede po kayong mag-send dyan ng inyong pa-shoutout, pabati, no? At siguro kung pwede rin po yung inyong mga prayer request. Ayan. Pwede nyo rin pong i-send ang inyong prayer request sa mga numerong nabanggit. Okay. So, simulan na po natin ang ating pagninilay, ang ating reflection sa alam niyo po, more on binibigyan natin ng pansin ng pagninilay or reflection ang ating first reading at responsorial psalm, no? Kasi po yung pong gospel, halos marami na po ang nakakaalam. Ayan. And marami din po mga magagaling na preachers, ayan, na ating napapakinggan patungkol sa gospel. Pero kakaunti lang po, minsan malimit, hindi masyadong napapansin ang first reading at responsorial psalm. So, ang ating pong focus ng ating reflection ay ang first reading at responsorial psalm ng every masses, no? Na every day, no? Yung mga first reading and responsorial psalm yan, especially sa weekdays. Ayan po, yan po ang ating binibigyan ng reflection. Of course, sabi nga, pupuntahan din natin yung gospel, pero hindi po tayo doon masyadong magbibigay ng reflection, more on sa first reading and sa responsorial psalm. Okay? So ito po yung first reading po sa araw na ito. A reading from the Acts of the Apostles. After the release, Peter and John went back to their own people and reported what the chief priests and elders had told them. And when they heard it, they
they raised, bubulol tuloy ako they raised their voices in God with one accord. Siguro ano to epekto ng show pa kinain natin. Anyway, sorry po. And said, Sovereign Lord, maker of heaven and earth, and the sea and all that is in them, you said by the Holy Spirit through the mouth of our father David, your servant, why did the Gentiles rage and the peoples entertain folly? The kings of the earth took their stand, and the princes gathered together against the Lord and God and against his anointed. Indeed, they gathered in this city against your holy servant Jesus, whom you anointed, Herod and Pontius Pilate, together with the Gentiles and the peoples of Israel, to do what your hand and your will had long ago planned to take place. And now, Lord, take note of their threats, and enable your servants to speak your word with all boldness, as you stretch forth your hand to heal, and signs and wonders are done through the name of your holy servant Jesus. As they prayed, the place where they were gathered shook, and they were all filled with the Holy Spirit, and continued to speak the word of God with boldness. The word of the Lord. Thanks be to God. Alam nyo, napakaganda nitong first reading natin, no? Sa Acts of the Apostles, no? Yung life ng mga first Christian. No? Napakaganda. And ito nga, no? Sabi nga, nung pinalaya, no? When Peter and John was released, no? Kasi nga sila ay kinulong dahil dun sa pinapangaral nila si Lord, no? Wala silang sawang nag-preach about kay God, kay Jesus, no? And yun nga, no? Yung response nila doon sa ginawang sabihin na natin hindi makatarungan sa kanila is to really, to praise God. They still praising God, and they prayed, and they prayed. Sabi nga, the same time, sabi nga pa dito, they even quote the psalm, with the King David, why did the Gentiles rage and the peoples entertain folly? So binasa nila yung o nirepeat nila itong prophecy ni King David about the Messiah, at sabi nga dito, they in some way parang sinasabi nila they are happy to partake or to also receive the same faith that the Messiah received. And alam nyo, sabi nga napakaganda nung reflection din ni Bishop Pabilio sa First Thing First, sabi ni Bishop, yung early Christian, when Peter and John were released, they instead of fleeing, or sabi nga sa Tagalog, instead na umiwas, sila o magtago, o di kaya ma-discourage, imbis na ma-discourage yung mga first Christian dahil sa ginawa kay Peter and John, they still praise God, and sabi nga dito, they continue to speak the word of God with boldness. They prayed and they continued to speak the word of God with boldness. Kita po ninyo, sa gitna ng pagsubok, they are not discouraged, kaya nga din po, sa mga kapatid po natin na dumadaan sa pagsubok, dapat po huwag po tayong mawalan ng pag-asa, and yun nga, alalahanin natin, katulad ng
pag-alala ng mga first Christian dun sa pangako kay King David, ganun din tayo, no? We should really remember the promise of God for us. Ayan. Lalong-lalo na, no? Kagahapon, ano yung sinelebrate natin kagahapon? Sunday of the Divine Mercy. Di ba? Sunday of the Divine Mercy. Jesus, I trust in you. No? Jesus, I trust in you. Kaya nga po, sabi nga uli ni Bishop Pabilio sa kanyang napakagandang reflection sa first reading ngayong araw na ito, huwag po tayo magpapadala sa takot. No? Sabi nga, of course, we have to be prudent. We have to be prudent, lalong-lalo ngayon sa time ng pandemya, but we must not be paranoid. We must be prudent, but we must not be paranoid. No, yung para bang, or di kaya phobia, may term ba yun? Phobia, yung phobia. Ano bang tawag doon? Yung masyadong matatakutin, no? Na keso, ay naku, hindi na ako lalabas, hindi na ako magtatrabaho, hindi na ako kikilos kasi baka ma-COVID pa ako. No, mali po. No, it's wrong. No, of course we have to be prudent. No, sabi nga natin. No, but we should avoid to be paranoid. No, na magpadala po tayo sa takot. No, we should, no, katulad nitong mga first Christian, they prayed and they speak boldly of the word of God. No, ganoon din po tayo. No, huwag tayong matakot, kundi mga G, sabi nga sa Bicol, no? Mamibi kita. No? Let us pray. No? Let us storm heaven. Sabi nga, storm heaven with our prayer, with our sacrifice. No? Huwag tayong masyadong matakot. No? God is with us. No? We are in the plan of God. No? Tayo ay nasa kamay ng Diyos, no? Tayo ay nasa mantle ni Mama Mary. We are in the mantle of our Blessed Mother. Sabi nga, di ba yung kantang paborito ni Father Jerry, yung For I am here, I'm your mother. Diba? Do not fear, I am here. No? Huwag po tayong, no? Of course, kailangan nating mag-ingat, no? Kailangan nating mag-ingat. Kailangan nating maglagay ng face mask, no? Kailangan natin magdala ng sanitizer, alcohol, social distancing, of course, no? Pero wag naman tayong masyadong exaggerated, no? Na para bang ay naku, ayoko na diyan, kita mo. No, may nagsabi pa nga may nagsabi nga bato-bato sa langit. Pero ewan ko, joke lang siguro. Hopefully joke lang, no? Sabi, wag na tayo dyan sa San Felipe. Ang daming dyan sa San Felipe. Wag na tayo magpunta dyan sa Caritas. Wag na tayo magpunta dyan sa Coredentrix Church. Kasi sa San Felipe, marami daw cases ng COVID. No? Wag po. Wag po, hindi na sense na, of course, hindi naman na, no? Na, dahil lang sa, no? Para hindi magpunta dito sa Caritas, sa Radyo Caritas, no? Anyway po, no? Open and close parenthesis, siguro i-clarify natin. Iba po yung Radyo Caritas Mariae at iba po yung Caritas Christi. Okay? Kasi minsan, no? Ewan ko, taga-Naga ba yan o hindi taga-Naga, no? Pag sinabing Caritas, means, may nangyari na nga one time na dinala doon sa Caritas sa Pili. Dahil po, no? Iba po yung Caritas sa Pili na malapit sa mga Mater Ecclesiae. Yun po ay sa diocese, no? Yun po ay sa mga no? Sa mga tawag dito. Yung pag may mga bagyo, mga sakuna, yung no? Pag yun yung social arm ng Archdiocese. Iba po yun. Iba rin po yung Radyo Caritas Mariae, no? Lalo na sa mga nagta-tricycle, at saka sa mga jeep din minsan, no? Hindi alam, ano ba yung
Caritas, para sa kanila parehas lang yung Radyo Caritas, Caritas Christi. Di po parehas yun, no? Iba po ang Radyo Caritas Mariae, iba po yung Caritas Christi na sa pili, no? So yung mga nandiyan po nakikinig, no? At mga hindi pa rin po nakakaalam, paki-clarify po, no? Paki-clarify, no? Kasi minsan no, ignorance excuses no one, sabi nga minsan, no? Ignorance excuses no one, no? So yun lang po, no? Charity and clarity, no? Iba po yung Radyo Caritas Mariae at iba po yung Caritas Christi o Caritas diyan po sa ano, no? Sa pili, no? Kasi minsan yun ang nangyari din, no, yung letter o sulat na supposed to be na dito sa Radyo Caritas, napupunta doon sa Caritas Christi. Yun doon naman sa Caritas Christi, napupunta dito sa Radyo Caritas. No, ano ba yan? Sabi nga, ano ba yan? Huh? So, ano po, no? Ipaki-clarify lang po, no? So, anyway, no? Balik po tayo dito sa first reading, and you see, mga brothers and sisters, no, yung mga apostles, no, and the first Christians, no, how well they are united, no? Yung maganda yung sa kanila, they were united, no, united especially in prayer, no? Ito yung kulang ngayon sa atin, no, lalo sa mga pamilya, no? United sa ano to sa gadget, united sa gadget, hindi united sa prayer, no? Kanya-kanyang gadget, kanya-kanyang cellphone, no? Pero no, hindi sila united sa pagdarasal, no? Yun nga sad to say, no, dati nung wala pa yung mga TV, wala pa itong mga mga internet, no, yung mga pamilya, no, sama-samang nagdarasal, no. Pero anyway, thanks be to God, no, may mga alam din po akong pamilya na kahit ngayon, no, kahit na modern times na, may mga pamilya pa rin na talagang matatag pa rin, no, na nagdadasal kahit na lalong-lalo na ngayon, no, thanks be to God. Sabi nga, naalala ko, sabi ni Father Jerry Orbos, no, isa sa mga positive effect ng pandemic, no, isa sa mga positive effect ng coronavirus ay yung mga pamilya ay nandun lang sa bahay. No? At no, thanks be to God, no, yung iba, nakakapag-isip na, so nandito tayo sa bahay lahat bilang pamilya, so magdasal tayo, no? Kita nyo? So there is something positive pa rin, no? There's something positive pa rin, di ba? Dito sa pandemic na nangyayari, kasi no, it teaches us, no, again to value what is really most important, no? At yun ay walang iba kundi yung being united in prayer, no? Sana nga yung mga pamilya ngayon, no, na nasa kanilang mga harong, sabi nga sa Bicol, no, sa kanilang mga bahay, no, sana gamitin natin yung pagkakataong ito para manalangin, magdasal, no, united in prayer, no, katulad ng mga first Christian, no, they are united in prayer, and that's why they have the courage, no. Hindi sila masyadong natatakot, no? They are bold and they are courageous, no? Yun din, no? Yung pamilya, alam niyo po, yung pamilya, sabi nga, di ba, ni Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. No? Yung mga pamilya na nagdadasal magkakasama ay laging pinagpapala ng Diyos. Ayan. So, ayan po, no? Gamitin po natin ng tama itong pandemic para mas lalo tayong lumago sa ating buhay espiritual. Ayan. Huwag yung maging tayo, no? Mga paralyzed o paranoid, no? Na takot, no?
Yung iba, naku po, wag naman sana, no? Yung nag-hoarding, ayan, hoarding, no? Na nagbibilihan na ng maraming pagkain, maraming ano, no? No? At hindi walang pakialam sa iba, no? Lalo na sa mga kapatid nating mahihirap, no? No? Hinuhoard yung mga no, mga necessities. So wag po sanang ganyan, no? Sana po maging Kristiyano pa rin tayo, no? At itong pandemic makatulong sa atin, no? Na tayo mas lalong maging Kristiyano, no? Hindi pagano. Ayan. So ayan po yung ating first reading sa Acts of the Apostles. Ngayon naman po, punta natin yung responsorial psalm. Sabi dito, "Blessed are all who take refuge in the Lord." Ayan. "Why do the nations rage and the peoples utter folly? The kings of the earth rise up, and the princes conspire together against the Lord and against his anointed. Let us break their fetters and cast their bonds from us. He who is throned in heaven laughs. The Lord derides them. Then in anger he speaks to them. He terrifies them in his wrath. I myself have set up my king on Zion, my holy mountain. I will proclaim the decree of the Lord. The Lord said to me, You are my son. This day I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations for an inheritance, and the ends of the earth for your possession. You shall rule them with an iron rod. You shall shatter them like an earthen dish. Ayan. So, yan po ay sa Psalm chapter 2, verse 1 to 3, 4 to 7a, and 7b to 9. Ayan. Yan po ang ating responsorial psalm. Pero magbabalik po tayo, mag-music break muna po tayo bago yung ating reflection para sa responsorial psalm. Para meron tayong konting thrill. Okay, so huwag po kayo maalis. Magbabalik ang reflection. Ave Maria.